At ang nakita nyo, 16.8. Naku po, nasisira na yung battery ko. Hello. Today, magtetest ulit tayo ng bagong battery. Ito yung nire-request nyo. Solar Homes na Life PO4. 100 amp hour battery. Correction pala, hindi 100 amp hour. 120 amp hour pala. Ang bili ko dito nasa 8,500. Halos same lang din yung presyo nung nabili ko na Gentai. Pero eto 120 amp hour daw. Mukhang ibang battery to kasi yung casing niya iba rin. At sa loob, ito lang ang laman. Yung battery mismo, walang manual or anything. Check natin kung anong voltage ng battery natin ngayon. 13.1. Okay. Ano itong mga to? Ooh! Gusto ko ng ganitong lalagyan ng battery. Kasi naka-screw lang. Hindi na tayo magpupukpok. Tapos pwede natin buksan agad. Buksan na natin agad para makita natin kung ano yung itsura sa loob. So, mabubuksan na ba ito agad? Yes! Hindi ko na-expect na ganito kalaki yung BMS na ito. Dali BMS. 120 amps din. Nakakatakot lang na walang protection dito. Paano pag gumalaw kaya to? Hindi naman siya gagalaw kasi nakatornilyo. Nakatornilyo yung BMS, so hindi rin naman pala gagalaw. At meron din siyang metal na case. Check lang natin yung mga voltages ng cells natin. 3.2, 3.27, 3.27, 3.26. Okay na, magkakalapit naman. So nagmura na talaga mga batteries ngayon kasi dati hindi pa ganun kaganda yung mga cells na gamit tapos hindi pa ganun kaganda yung BMS. Kung malalagay lang naman siguro nila yung gantong BMS kung mababawi nila yung price sa cells. Yun lang, mukhang hindi ganun ka-flat yung cells natin. Kasi may spaces. Ayan o. May space dito. Dito. Check natin mamaya kung flat ba talaga. Disassemble natin to. Pero bago natin gawin yon, i-test muna natin. Charge natin. And then capacity test na tayo agad. Ayan, so balikan natin pag puno na. Ayan, fully charged na. Makikita nyo sa charger natin nakalagay off. Check natin yung voltage ng ating battery. Ang voltage ng ating battery ay 13.4 volts. Ngayon segue tayo dun sa laging tinatanong sa atin lately. Bakit hindi daw umaabot sa 14.6 volts yung battery nila katulad neto, 13.4 volts lang. Hindi ko pa binubuksan to pero alam ko na kapag hindi umaabot to sa 14.6 volts ay ibig sabihin hindi balance yung cells natin. May ginawa na tayong video tungkol sa Life PO4 battery din. Ito, yung bakit hindi napupuno yung battery nyo, yun yung rason dahil hindi balance yung battery nyo. Pwede yung panoorin yun, may matututunan din siguro kayo dun. Pero eto, tignan natin sa loob. I'm sure isa sa cells ay umaabot na sa 3.65 volts. Unang cell natin 3.33, pangalawa 3.33, pangatlo ayan 3.65, at yung panghuli 3.33. So, etong cell na to, ang unang napupuno, 3.65 volts na siya. So, ang susunod natin, i-discharge natin to para makita natin yung capacity ng hindi pa natin talaga ginagalaw yung cells natin. Natitempt tayong i-balance siya pero wag muna. Tignan natin kung ano yung makukuha natin straight from the factory. Pero bago natin gawin yun, segue ulit tayo sa isa pang tanong sa atin. So, maraming tanong sa atin eh. So, di ba charge nyo yung battery nyo? Most likely, hindi ganitong charger ang gamit nyo. Solar charge controller ang gamit nyo. It's either MPPT or PWM. Ayan, chinarge nyo yung battery nyo. Tapos, tinest nyo yung voltage ng battery nyo. At ang nakita nyo, 16.8. Naku po, nasisira na yung battery ko. May nagtanong sa atin yan. Nag-message sa atin. So, ayan. Sabi ko, gagawa natin ng video. Try nating i-replicate. Hindi ko naman siya gustong i-replicate ngayon. Pero, nung after nga niyang i-charge, nakita ko yan. At yun, na-replicate natin yung problema niya.
Marami nagtatanong nito sa PWM na mga solar charge controller. Gusto ko sanang gawa ng hiwalay na video pero nakita na natin ngayon. Isingit lang natin ng sandali. So anong nangyayari? Bakit may nakikita kayong super taas na voltage? Pero pag tinest nyo ngayon yan, tinanggal nyo yung charger, 13.6 lang yan. Dapat pinanood nyo na yung video natin tungkol sa BMS, kung paano nag-work yung BMS kasi mas madali nyo maiintindihan yung i-explain ko. Nangyayari lang yan kapag live PO4 yung battery nyo kasi meron tayong tinatawag na BMS. Eto, pag chinek nyo yung terminals, main terminals ng battery nyo, eto tsaka to, 13.7. Pero pag chinek nyo dito, 16.8. So bakit dalawang voltage yung nadidetect natin? Ganito kasi yun, yung BMS natin, unlike dun sa mga naiisip nung iba na kapag sinabi na full na yung battery tapos magdi-disconnect yung BMS, iniisip nila fully disconnected yung BMS. Hindi po ganun na nangyayari. Yung BMS natin, meron siyang dalawang group ng MOSFET, yung discharge na MOSFET and yung charge MOSFET. Kapag fully charged siya, yung charge MOSFET lang ang nagdi-disconnect. At kapag fully discharged siya, yung discharge MOSFET lang yung nagdi-disconnect. So ibig sabihin, merong tayong parang dalawang switch dito. So kapag fully charged na siya, hindi mo na mapupush yung charge papasok sa battery. Hindi na siya makakaabot. Pero pwede ka pa rin humugot sa kanya palabas. That's why, kapag nandito, chinecheck nyo, tama yung voltage natin, 13.7. Kasi, yung charger natin, tinatry niya pa rin i-charge yung battery natin, at ang pinupush niyang voltage ay 16.8. So, nasan yung voltage na yun? Most likely, may capacitor dito sa charger. Dun napunta yung 16.8 volts. Kahit yung solar charge controller nyo, usually yung connector ng battery doon, may nakaparallel dyan na capacitor. Doon na napupunta yung charge na nakikita nyong mataas. Hindi siya pumupunta sa battery, so wag kayong mag-alala kung nakikita nyong super taas, as long as nagwo-work yung BMS nyo, hindi ma-overcharge yan kahit nakikita nyo sa labas ay 16 volts. So, ayun yung nangyayari. I hope malinaw na. Pero kung hindi pa malinaw, gagawa natin ng video. I-replicate natin. Gagamitin natin yung solar charge controller. Pero pareho lang kasi to eh. Charger pa rin to. Charger lang din yung solar charge controller. At yung nangyayari na mataas yung voltage na nakikita nyo ay same lang sa nangyayari dun sa mga nagtatanong sa atin kung bakit daw super taas nung pumapasok sa battery nila galing sa solar charge controller nila. Gagawa natin na lang ng separate na video yon kasi baka tanungin nyo pa, bakit 16.8 volts? Bakit ang taas naman? Hindi ba 14.6 volts lang yung sinet ko sa solar charge controller? May explanation din po tayo doon pero napapalayo na tayo sa usapin natin. Test na natin yung ating battery. Ayan. So hindi kasya sa camera natin. Ang gagamitan natin ay yung medyo mas malaki natin na pang discharge. Ito. Battery tester din. So yung discharge rate natin ay 20 amps. Tapos cutoff voltage natin 10 volts or 2.5 volts per cell. So fully discharged na talaga yan. Then start. Ayan, so hindi tayo maabot ng 20 amps. Nasa 12.9 amps lang. Okay din yan kasi mas mabilis kaysa dun sa isa nating mas maliit na tester. 5 amps lang yun. So babalikan natin to mga around 10 hours. At ayan, tapos na yung capacity testing natin after 9 hours and 37 minutes. At ang nakuha nating capacity ay ayan, 119.34 amp hour. Medyo nabitin tayo ng konti, pero konting-konti lang naman. Pero kung gaya nga nasabi ng iba, kapag class A ang cell mo, kapag sinabi mong 120 amp hour yan, kapag kinapacity test mo yan, sobra dapat yan sa 120 amp hour. Pero, etong cell natin, saktong-sakto lang. Kadalasan naman ang natetest natin sa battery natin, as in konti lang talaga yung pasobra nila. Pero kapag bumili kayo ng class A kasi na cells talaga, hindi mo kailangang abutin yung 2.5 volts bago mo maabot yung claimed na capacity. Ito, discharge natin up to 10 volts at ang nakuha nga lang natin 119 amp hour. Okay lang naman yun kasi yung price niya pang 100 amp hour, i-treat mo na lang sigurong 100 amp hour to. Tapos, ang kadalasan tanong din sa atin ay kung anong voltage ang 80% na DOD nito o depth of discharge. Ang 119 amp hour, ang 80% yan ay nasa, compute natin, 119 times 0.8 ay 95.2. So, titignan mo lang dito yung capacity na 95.2 ay, at yung katapat na voltage nun, yun yung
80% na DOD niya. Pero sa mga test na ginawa ko, kahit hindi mo nahanapin yun, ang gagawin mo lang dito, divided sa 10 na parts kasi to, makikita nyo yung lines dito, 10 yan. At yung pang 8 na line, yun yung 80%. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, etong line na to. Pag tinignan mo yan, yun yung voltage ng 80% DOD. Pero, ang hinahanap natin ay, ano nga ulit? 95.2. Kung gusto nyo maging exact, ang 95.2 ay nandito. So, hindi siya sakto dun sa line. So, aatras pa tayo ng konti. Ito, 95.2, nasa 12.7. Pag sinundan naman natin yung line, ayan, 12.7 pa rin siya. So, medyo mababa. Yung iba, 12.8. Ang 12.8 nito, sa gitna siguro, ayan. So, mga nasa 75%. Nasa 89 amp hour yon. So, ayun. Pwede nyo nang i-consider na 120 amp hour talaga yung battery natin. Kasi naabot naman natin yung 119 or 120. Konti lang naman yung difference, as in konting-konti. So, after nito, i-charge lang muna natin and then itetest natin yung battery natin para makita natin yung performance niya talaga. Ayan, tapos yung charging natin at ang nakuha rin natin capacity ay 119. So, super efficient ang charging natin kasi parehas siya sa nakuha natin capacity nung discharge natin. Check lang natin yung voltage ng battery. 13.5. Check natin sa loob. 3.34, 3.49, 3.34, 3.34. So, nauuna talaga itong isa. So, mas bumaba na yung voltage niya, hindi ng 3.65 kasi kanina pa natapos yung charging natin, mga 2 oras na. So, nag-rest na siya ng 2 hours at yun, 3.49 na yung voltage niya. Masyado mahaba yung tornilyo nila. Maluwang. Kailangan yung tignan yan kapag ganito yung connector ng battery nyo pag manipis lang. Lagyan natin ng washer para hindi maluwang. Ayan. So, hindi na gumagalaw. And pre-charge ng resistor. Ginagawa yan para hindi nag-spark kapag kinakabit nyo directly. Kung minsan hindi nyo makikita nag-spark kasi may breaker kayo. Ako nakadirect ako eh. Pero kapag switch nyo yung breaker nyo, yun, doon nag-spark sa contacts ng breaker. So, every time na ginagawa nyo yun, nagkakaroon ng burn marks yung contacts ng breaker. Mag-start ng magkaroon ng resistance. Yan, iinit kapag hindi na maganda yung contacts. So, maganda merong pang pre-charge na resistor. Ko-connect nyo lang in series para dahan-dahan niyang i-charge yung capacitor sa inverter. So, ang goal natin ay humugot ng at least 120 amps or 1C kasi 120 amp hour to. So, 120 amps papunta sa inverter. Ang isasaksak natin dito ay ang ating power station na Bluetti kasi kaya nating humugot ng at least 3,000 watts ata. At lagyan natin ng watt meter para nakikita nyo rin kung ilang watts talaga. Ayan. Ayan, 1,000 watts yung inugot natin. Tataasan pa natin yung load. Ayan, 1,400 watts. Humugot tayo ng 152 amps. So, sobra na siya sa 120 amps na limit ng battery at limit ng BMS. Pero, kaya pa rin ng BMS natin. Check natin yung voltage ng battery. Makikita nyo, 12.15 na. So, yan yung laging tinatanong din sa atin. Anong voltage ba dapat ang low voltage disconnect nila? Or anong voltage dapat sila tumigil na mag-discharge sa battery? Kasi may mga nagsasabi 12.8 volts daw. Pero nalilito yung iba kasi kung 12.8 volts daw yung ilalagay nila, nahihit agad nila yung low voltage disconnect nila kasi bumabagsak agad sa 12 volts yung voltage ng battery. Hindi pa talaga empty yung battery kasi kapag tinignan mo, ayan, 13 volts pa rin yung battery nyo. Pero pag sinaksakan ng load, ayan, biglang babagsak yan. Naging 12.3 na. So, magdi-disconnect ka na ba nun? Siyempre, hindi pa. Pero, ayan, mag-stay pa naman siya above 12 volts yan. So, nagsasag lang yung voltage under load.
Yung pagbagsak ng voltage, depende sa load yan. Kung maliit lang yung load mo, like sa testing natin, 0.2C lang or less pa, pwede mong ma-hit yung 12.8 volts exactly sa 80%. Pero kapag malaki yung load mo, like etong ginagawa natin, kahit 1,000 watts pa lang, babagsak agad yan sa 12 volts. Nasa load yung pagpili ng low voltage disconnect nyo. Ang ginagawa ko kapag malaki yung load ko, hinahayaan kong bumagsak ng 12 volts. Tapos, pag tinanggal ko yung load, imo-monitor ko kung anong voltage na siya magre-rest para malaman nyo kung na-hit nyo na ba yung 80% DOD ng battery. So I think yung mga graph na nakikita nyo ay under resting voltage, hindi siya under load. Kasi kapag may load nga, mas mababang voltage ang makikita nyo. Tapos napansin ko, umiinit na siya. Yung mga wires natin, yung BMS, yung cells natin hindi. Tingnan natin sa camera. Makikita nyo yung wire natin, mainit na, nasa 46 degrees. So, ito 35mm na to. So, medyo makapal na, unlike sa last na ginawa nating testing before. Tapos yung BMS natin ay nasa 52 degrees. So, nagwa-warm up na siya, pero under normal operating temperature pa rin yan. Tapos, mas okay siya kasi mas malaki yung heatsink niya. Itong metal na to, heatsink siya. So, hindi siya basta-basta mag-overheat talaga. Yung cells natin malamig, hindi naman umiinit. Ayan. Next ay itry nating i-overload yung BMS. Last time di natin ginawa yun dun sa ating Gentai na battery kasi kung compare mo yung battery ng Gentai dito, mas beefy tong Dalis. Mas nagtitiwala akong kayang-kaya nating i-overload to at okay lang. Hindi siya masisira agad. So ayan, hindi natin napa-overload yung BMS natin kasi sinet ko na ng 10 amps sa power station which is around 2,200 watts. Yung inverter yung nag-shutdown. Yung BMS natin okay pa. Alam natin okay pa yung BMS kasi hindi namamatay yung display ng inverter natin. Pero yung output ng inverter natin ay bumabagsak. So tumitigil mag-charge yung power station. So next ay full disassembly na tayo. Ilabas natin lahat para makita natin yung itsura ng cells. May pangalan pa oh. Si Sir Jason. Yung may-ari ng 1-point system. Kaya bad may Jason. So, ayan yung cells niya. At mapapansin nyo, may space. Kasi hindi siya totally flat. May mga spaces dito. Hindi totally flat yung cells natin. Ayan. Medyo merong konti lang naman, konting bloat. Kung i-compare nyo sa Gentai, as in flat na flat yung cells ng Gentai. Gagawa natin ng comparison video na lang para makita nyo talaga yung difference. So check natin yung QR codes ng mga cells natin. Pwede nyong i-scan lang yan, yung QR code, at makikita nyo dapat yung mga text. Kaso for some reasons hindi mas-scan ng QR code scanner yung QR codes, pero meron naman yung text sa ilalim. Ito, i-flash ko yung picture. Ito yung picture ng QR codes natin. Makikita nyo yung dalawang linya ng text doon. Yan din yung makukuha nyo sa scanner. At dyan nyo pwedeng i-decode yung details ng cells. May mga apps at websites na pwede nyo gamitin para ma-decode yan. Meron din mga tutorials kung paano ma-decode kasi may format kung paano i-decode yan. So, in-enter natin sa website at ito yung details na nakita natin. High-G yung cells na gamit nila, hindi EVE. Isa sa importante na makita natin yung capacity, 120 amp hour naman talaga yung cells. Ngayon lang, yung production date niya ay nung 2022 pa. August at November yung nakita ko eh. So halos magto 2 years na yung cells na to. Kaya medyo nakikita nyo, meron ng konting pagbo-bloat. Try natin tignan sa ilalim kung tinapalan lang ba yan. Hindi po. Naka-print talaga siya sa metal nung ating cell. Hindi siya sticker lang. Hindi siya pinatungan. Totoong QR code ng cell to. At napansin ko sa BMS natin, walang temperature sensor. Usually naman ginagamit nila yung temperature sensor kapag sa mga malalamig na lugar para meron siyang protection kapag below freezing yung temperature ng cells kasi hindi pwedeng i-charge yung cells kapag below freezing yung temperature.
nagkakaroon ng irreversible na damage. Pero sa atin, hindi naman lumalamig dito. Hindi na siguro nilagyan ng temperature sensor. Yun nga kasi hindi naman natin kailangan yun. Pero protection din kasi yun kapag nag-overheat yung cell. Kung sumosobrang init na, pwede sanang mag-stop yung BMS kapag umiinit yung cells. Pero wala siyang temperature sensor yung BMS. Yung iba naman naglalagay pero hindi naman nakakabit sa cells. Hindi rin niya madidetect yung temperature ng cells. So, para sa akin okay lang. Ang pinaka-cons niya lang siguro ay yung production date niya. Medyo 2 years na yung tinagal. Mukha naman siyang brand new kasi wala ang signs ng anything na ginamit na siya. Yun lang, sa QR code, luma talaga siya. So, before natin tapusin yung video, sagutin ko lang yung mga tanong na possible na itatanong nyo. Ang capacity niya ay, yun nga, nabanggit na natin kanina, 119 amp hour talaga. At yung total watt hours ay nasa 1,535 watt hours. So, sa watt hours tayo magfo-focus kasi yun yung pwede nyong gamitin para ma-estimate nyo kung gaano siya katagal maglalas kapag sinaksakan nyo ng mga load. So, around 1,500 watt hours yung capacity and then bawasan natin ng 20%, magiging 1,200 na lang. So, kapag sinaksakan nyo ng load to, like sabihin na natin 65 watts na laptop, i-ignore na natin yung power losses sa inverter para lang ma-estimate, ay i-divide nyo lang 1,200 watt hours divided by 65. So, kaya magtagal ng 18 hours bago siya ma-empty at 80% DOD. So, matagal-tagal kapag sinaksakat nyo to ng clip fan, sabihin na natin 8 watts yung clip fan nyo, tapos merong power losses na 10 watts sa inverter, sabihin na natin 18, divide nyo lang 1,200 watt hours divided by 18. Kaya niya ng 66 hours. Mga around more than 2 days. Sa inverter naman, kung isang battery lang ang gagamitin nyo, since limited tayo sa 120 amps, pwede natin kunin yung max wattage. 120 amps, multiply nyo ng voltage ng battery which is 12.8 volts. O 1,500 watts na inverter. Sakto dito. Yun at maximum na current na pwede nyong i-discharge. So, 1,000 watts, okay na dito. Tapos yung solar panel na gagamitin nyo, since alam na natin kanina, yung 1,200 watt hours yung pwede nating magamit dito, at 80% DOD, i-divide nyo lang yun ng total sun hours dito sa Pilipinas, which is usually 4 to 5. Ako ginagamit ko lang 4 para hindi tayo mabitin sa computation. So, 1,000 divided by 4, 300 watts. Kapag meron kang 300 watts na solar panel in one day, kaya niyang punuin to. Yun ay kung wala kang load. Kasi kapag may load ka, syempre, hindi pupunta sa battery yung na-harvest ng 300 watts mo na solar panel, pupunta sa load mo. So, kung ini-expect mo may load ka sa umaga, dagdagan mo yung 300 watts. At kung gusto mo namang isagad yung charging ng battery mo para mabilis mapuno, limited tayo sa 60 amps. So, i-multiply lang natin yan. 60 amps times 12.8 voltage ng battery, 768 watts na solar panel, or pwede nyo na isagad 800 watts na solar panel. Pwede nyo ilagay dito, mapupuno siya in 2 hours. In summary, ang kailangan nyo ay 300 to 800 watts na solar panel para mapuno, at inverter 1,000 watts to 1,500 watts. Kung gusto nyo mas mababa sa 1,000 watts, okay lang po. Kahit 50 watts lang yung inverter nyo, okay po, hindi po masisira yung inverter or yung battery. Yung sa inverter, ang nililimit natin sa maximum kasi yun yung nakadepende sa maximum na current na kaya niyang hugutin sa battery. At yung total cycles daw nito nasa 6,000 cycles. So, kung isa-cycle nyo siya once every day, ibig sabihin, ito-charge nyo siya sa umaga, gagamitin nyo sa gabi hanggang malobat, isang cycle yon. So, yung 6,000 na cycles, i-divide natin ng 365 days. Kaya niya magtagal ng 16 years daw. So, bago pa lang kasi life PO4, meron ng mga ilang nakatagal na talaga. Pero yung mga cells na to, titingnan natin kung kaya niyang tumagal talaga ng 16 years. Pero 10 years siguro, I'm sure kaya niyang tumagal to. Basta alaga lang, 80% DOD, huwag iiwan laging discharge, huwag iiwan na laging fully charged. At pwede daw siyang i-series up to 2 to 4 na batteries. Ayan, so kung gusto nyo mag 24 volts, pwedeng i-series yung battery na to. Pero para sa akin, kung 24 volts ang system nyo, bumili kayo ng 24 volts na battery para hindi kayo magka-issue na maging mawala sa balance yung dalawang batteries nyo or 4 na batteries nyo kung 48 volts yung gusto nyo. Sa pag-parallel naman, lahat po ng battery pwede namang i-parallel. Basta kung pareho ng chemistry
at pareho ng capacity, okay lang po yan. Kung magkaiba ng capacity, panoorin nyo yung video na to para maintindihan nyo kung anong mangyayari kung magkaibang capacity yung ipaparallel nyo. So ayan po ang laman ng ating Solar Homes na LiFePO4 battery. Umabot naman sa 120 amp hour. Luma nga lang yung production date ng cells, pero sa performance, okay pa rin. Yung battery, hindi ko in-expect na Dali BMS ang makikita natin at yung 120 amps talaga na ganito kalaki. Sa wires, ang 6 gauge wires yung ginamit nila. Gagawin natin ng comparison video side by side sa Gentile kasi yun yung gusto nyong tinatanong kung ano bang mas maganda, Gentile ba o Solar Homes. Para sa akin kasi may pros and cons siya eh. May maganda dito, may mas maganda naman dun sa Gentile. So, nasa sayo kung ano yung priority mo. Pero para sa akin, kung ipagsasamahin ko lahat ng mga pros na nakita ko dito at i-ignore natin yung production date at yung medyo konting pag-bloat ng cells natin, Solar Homes ako. Kasi mas maganda yung BMS, yung case. Kasi yung case niya, ini-screw. Kung gusto niyo lagyan na active balancer, madali niyo lang magagawa. Hindi na kayo maghihirap na buksan yung battery casing niyo. So, mas madaling maintenance, mas madaling i-check yung cells niyo. Gagawa ko na lang na side by side na comparison talaga para makita nyo yung pros and cons ng each battery. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!